are also celestial bodies and bodies terrestrial. So sa panahon pa ni Apostol Pablo, may mga terminology na siyang ginagamit na kung saan yung mga mananampalataya sa Old Testament, kakaiba na ito. At ganon din sa ating panahon, may mga terminolohiya ngayon na hindi na ito angkop doon sa kanila. Although, pwede gamitin. So si Pablo, may binanggit siyang dalawang klaseng katawan. Ano yung una? There are also celestial bodies. So mayroon pong katawan na ito po ay 6-dimensional. Doon sa, sa lugar ng Panginoon. And bodies terrestrial. Second-dimensional po itong terrestrial. Ito pong flesh. Body rin ito. Pero merong body na hindi po katulad nito. Dahil ito ay body ng Kristiyano doon sa langit. Ito, hindi mo ito magagamit doon. Itong body na ito. Kasi flesh and blood ito. Hindi ito makakarating sa langit, itong body nito. Ang makakarating lang dito, yung another body natin. Yung spiritual body natin na ikaw din yun. Walang dugo na katulad natin dito. Walang laman na katulad natin. Ang body doon ay eternal. Okay. Ngayon sabi niya, 41, sabi siya, but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. So two bodies. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption. It is raised in incorruption. Yan. So sa resurrection, inilibing siya na nasisira, pero sa pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi na siya masisira. Amen. Ayun, alam natin na ang rapture and resurrection, pareho po yun. So, pag itong rapture at resurrection, inilagay natin ito sa isang kapahayagan, kailan mahirap kang ma-rapture. Bakit? Kasi ang rapture ay spiritual. Amen. Okay. 43. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. Yan po ang pagkakaiba. Na dito sa lupa, temporal lagi. But yung panglangit, lagi po itong eternal. Okay, ngayon, balik po tayo doon sa propeta. Ayan. The believers is a twofold being. Ano yun? Terrestrial and celestial. Ano yung terrestrial? Itong flesh. Yung celestial, iyan yung eternal body, nandyan po yan sa loob. Amen. Okay. Now, sabi po dito sa 1 Peter, chapter 2, verse 9. But ye are a chosen generation. Ano rin po ang Kristiyano? Mga pinili sa ating henerasyon. A royal priesthood. Hindi po ito mapupunta sa mga unbeliever na klaseng katangian na ito. Para lang po ito sa mga pinili. Ang holy nation. A peculiar people. Yan po. At alam natin na yung salitang peculiar, kakaiba ka sa mundo. Kaya, kung ginagawa mo rin yung pangmundo, hindi ka pwedeng tawagin peculiar. Sapagkat ang peculiar, iba ka sa tagamundo. Halimbawa, ang tagamundong babae, nakapantalon yan, nagpapaputol ng buhok yan, nag-make up yan, nag-lipstick yan, nag-short yan sa karsada. At kapag ito ginagawa mo rin,
hindi ka peculiar. Kasi ano pagkakaiba mo? Halimbawa, nakatalikod ka, putol ang buhok, o anong pinagkaiba mo sa mundo? Nakapantalon ka rin, anong pinagkaiba mo sa mundo? Pareho lang kayo. So ang peculiar po dito, sila yung mga lumalakad ayon sa nais ng Diyos. Hindi ayon sa kanyang nais. Amen. So sabi niya, that ye should show forth the praises of Him who have called you out of darkness into His marvelous light. So ano po yung mga peculiar? Sila yung mga tinawag mula sa dilim at ngayon namumuhay sa liwanag. Ano yung liwanag? Mensahe. Kung anong mensahe naririnig, yun ang kanyang ginagawa. Yan po ang mga peculiar. Pero kung ginagawa mo rin yung ginagawa ng mundo, hindi ikaw ito. Amen. So kaya na tayo po ay laging maingat. Amen. Expectations sa paragraph 8-4. Sabi niya, see, we are human. Alin pong human dito? Yung flesh. And we're supernatural also. Yung human, ang magagawa niyan, kakaiba. Okay? Supernatural, iba't magagawa niya sa natural. Limitado lang yung natural ng tao. Pero yung isang katauhan natin, supernatural. Anong example nun? Itong flesh natin, kailan mo po ito ay, hindi po ito makapagpapagaling ng may sakit. But yung ating supernatural sa loob, iyan po, bakit? Kasi may bahagi yan sa Panginoon. Kung ano si Jesus Christ, ganun yung nandiyan sa loob mo. Ayan, gumagaling siya kasi hindi naman ikaw yung flesh eh. Kundi si Jesus Christ nandiyan sa loob mo na nagpapatakbo ng iyong buhay. So sabi niya, every person in here is a supernatural being. So tayo, pag Kristiyano ka, kung ikaw ay totoong Kristiyano, isa kang supernatural being. And in your body dwells a spirit. Oh. Ano raw ang nakatira sa ating katawan? Espiritu. Lamang, dalawang klase po itong espiritu. Kaya, i-check po natin kung anong klase sabi rito. And if that spirit is either of God or it's not of God. Okay? So, dalawang espiritu yun. Yung isang espiritu ng Diyos. Yung isa, hindi siya Diyos. Okay. So, sabi niya, and now, that's the part that we have to deal with. So, ngayon, pag yan po ay espiritu ng Diyos, ang trabaho po ng espiritu yun, lagi kang ilalapit sa Diyos. So kung palayo sa Diyos, baka hindi espiritu ng Diyos yun sa'yo. Kasi nilalayo ka ng espiritu niya sa Diyos. Pero kung ang espiritu mo nandyan, inilalapit ka sa Diyos, espiritu ng Diyos yun. Kung ang espiritu nandyan sa Diyos, dinadala ka sa prayer, sa worship, sa praising, sa paglilingkod, espiritu ng Diyos yung nandiyan. Pero kung inilalayo ka, hindi ka nagpipray, hindi ka nag-worship, hindi ka naglilingkod, ay, si Satanas lang nandiyan. Kasi yan ang trabaho sa Satanas, ilayo ka sa Diyos. So, mapalad ka kung merong dyan sa loob kasi meron po tayo dito sa loob na kung wala niyan, hindi ka magsisimba. Hindi ka mananalangin. Hindi ka magsasamba sa Diyos. Hindi ka magpupuri sa Diyos. Hindi ka maglilingkod sa Diyos. Pero kung nandyan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, iyan po ang nagdadala sa tao para maglingkod siya sa Diyos. So kaya nga, lagi natin isip, anong Espiritu kaya meron ako? At kapag nakikita mo sa sarili mong palayo sa Diyos, panghihina, at kakapsat, ag-agi, si Satanas ang nandyan. Kasi, bakit ka nalalayo sa Diyos? Ang isang Kristiyano na nagmamahal sa Diyos, gagawin niya lahat ng paraan para lalo siya mapalapit sa Diyos. Pero kung ginagawa mong dahilan, yung circumstansya,
I-check mo ang sarili ko kung nandiyan ba si Lord sa iyo. Amen! Sabi niya. Question and answers. Paragraph 102 to 63. Just think, the very Lord Jesus that was back there in the days of the apostles is right here now. So, nasaan daw si Jesus Christ? Yung Jesus Christ sa panahon ng mga apostol? Nasaan siya ngayon? Wadya. So kaya nga, kung tayo po ay nag-aalinlangan dahil ang isip mo, baka iba yung panahon nila sa panahon natin. Pareho! Amen. Ang pagkakaiba lang, tapos na sila. Yung kanilang panahon. Bagong panahon ito. Pero ang Jesus Christ na nagpakita noon, yan din yung Jesus Christ ngayon. Ang pagkakaiba, si Jesus Christ, God with us. Ang Jesus Christ noong God with us, iba ngayon. Ano na? God in us. Ang gano'n, sapagkat yung Jesus Christ nila noong, kasama nila, nasa loob ng tao. Amen. At napag-aralan natin ng sandiyan, na malibang malaglag sa lupa ang buto, hindi ito dadami. Eh, sino yung buto yun? Si Jesus Christ. Nang nalaglag sa lupa, dumami. Bakit? Sapagkat lahat ng believers, nandiyan si Jesus Christ. Amen. Sabi niya, and it's just winding up the end of the Gentiles. Oh. So, ibig sabihin, ang panahon ng mga hitim, nalpasan. And it's just, a great move is going amongst the supernatural believers. Oh, bakit supernatural? Kasi si Lord nasa katawan ngayon ng tao. Wala na si Lord doon sa kasama lang nila. Pumasok si Jesus Christ sa bawat mananampalataya, nandoon si Jesus Christ. Paano nangyari yun, Pastor? Agagi, in-example na tayo ni Lord doon sa communion. Ano po ang ginawa ni Lord? Kumuha siya ng isang malaking tinapay. Pinagpira-piraso yung tinapay. Ngayon, sino yung tinapay? Pinagpira-piraso ito. Binigyan bawat alagang. So, ibig sabihin, bawat Kristiyano may tinapay yan. At siya yung tinapay. So, lahat ng mananampalataya, merong tinapay ng buhay. Amen. Masabi niya, a great move is going amongst the supernatural believers because we believe that God is here. So, wag mo pong ilalagay si Lord na nandun sa langit. Hello? Kasi, baka yan po ang maraming relihiyon. Paparating pa lang si Lord. Oh. Pero sabi ng propeta, we believe that God is here. At yung here dito, nandyan sa iyo. Sa loob mo. Just think, your glorified body is right here at the tabernacle now. So pati yung glorified body mo, nandyan. Huh? Okay. The presence of the Holy Spirit, which is your glorified condition. So kung wala pong Holy Ghost, hindi po mararamdaman na ikaw pala ay maluwalhati. Amen. You are glorified in Christ right now, hindi future. Basta ibig sabihin, yung Kristiyano, maluwalhati ka na ngayon. Yung iba, maluluwalhati pa lang. Pero panahon pa pala ni Pablo, itinuturo niya na ito na yung Kristiyano, glorified body. Yung ginagawa ng ibang mga Kristiyano, mananampalataya daw. Sige nga, kung glorified ka, lumusot ka dyan sa pader. Pero, so hindi nila makita. Ang hindi maganda,
Yung, kung ano sana ang sinabi ng Biblia, maniwala ka lang. Only believe. At sinasabi ng Biblia, you are glorified already. Past tense. Panahon pa ito ni Pablo. Amen. Oh, sorry. Which is your glorified condition. You are glorified in Christ right now. Nathan, tatak. And your own glorified body is standing near you right now in Christ Jesus. 54 pa po ito. Sabi niya, is standing near you right now. Eh Nathan at Aki, hindi na near you. Inside of you. Amen. To give. Okay, ano ang dahilan? Sabi niya, standing near you right now. To give to you a strength. Like a church going into a battery. So ano po ang trabaho nitong glorified body na ito? Bigyan daw tayo ng lakas. So kaya nga, tingnan niyo po yung sarili niyo. Kapag ikaw ay, kasi hindi natin maiwasan, may problema. Hindi maiwasan, mayroong mga dumarating na bagay na makapagpapahina. But dahil nandiyan sa iyo, ang Holy Ghost, binibigyan ka niya ng lakas. Ngayon, ang unbeliever, ano nangyayari? Kapag may problema, ang gamot nila lason. Ang gamot nila blade. Hiwain yung pulso. Ang gamot nila lubi. Isabit sa kisame, isabit sa leeg. Pero ang Kristiyano, kung mayroon siyang comforter, sa panahon ng problema, may nagpo-comfort sa kanya. Kaya hindi niya maisip ang negatibo. Hindi niya maisip ang magpakamatay. Kasi nandiyan ang Holy Ghost. Kaya kung ikaw, nagpapakamatay ka, ang isip mo, kailangan mamatay na ako. Na hindi naman anais pa ni Lord, ay mag-isip-isip ka ba tayo? Si Satanas binubulungan ka na. So itong Holy Ghost, which is a glorified body, sabi niya, is to give to you a strength like a church going into a battery. The Holy Spirit in you. Nasaan daw ang Holy Spirit? In you. It's to charge your body to give you new strength. Ano, kaya nga ang Kristiyano po, hindi po paurong. Ano? Kasi, ang kotse po, na laging bago ang battery, maganda ang andar niyan. Nung bagong bili ng battery ng van, isang ganyan pa, boom! Ngayon mahina na. Minsan dalawang susi, wala pa. Doon aandar sa pangalawa. Kasi luma na. Pero yung bagong battery, pag susi mo, andar ka dyan. Ganun po ang Kristiyano. Hindi siya katulad ng kotse, hindi na umaandar. Lagi siyang umaandar. Amen. Amen. God's provided way of healing. Let's take it down now again. Let's take it down cell by cell. The arm comes off. The head comes off. The body comes off. On down until it's one little cell. That's where it is starting from. Then that little cell drops down to a germ. Well, what is that one germ? That one germ is a teeny little visible cell. The smallest of all cells. Alam niyo ba dito sa loob ng itong whole body natin, malaki ito. Dito po sa puso natin, meron dito isang napakaliit lang na compartment. Iyan po yung germ. Iyan po yung binig. Diyan po nakatira si Lord. Parang nakakapagtaka, no? Ba't hindi na lang sinakop ni Lord yung buong katawan natin?
Si Lord Lo, mga alagi, dito sa loob ng ating puso, mayroon itong napakaliit lang na lugar. Diyan po tumitira ang Diyos. Pero, hindi malaki ang tirahan ni Lord sa tao. Napakaliit lang. Okay, ganyan. The smallest of all cells. Now, what's beyond that? His Spirit. Nandun sa pinakamaliit na cell. The light, yung buhay, nandun sa pinakamaliit na cell. Sabi niya, the light is in itself supernatural. Bagamat ito'y maliit, pero supernatural yun. Bakit? Diyos. Kaya na kung nandiyan ka sa Diyos, agagi hindi ka matatakot. Amen. Ay, yung iba, dilim lang, takot na. Paano kung dumating yung mga squeezy? Pero ang Kristiyano, haharap yan. At hindi po yan natatakot. Amen. Bakit kasi? The light is in itself supernatural. As it comes out of the super, and the cosmetics, and the so forth, and the petroleums that make up the body swells and produces them. Moving out. But the first thing is alive. Amen. Okay. Sabi po dito sa the law having a shadow. Ito po ang sabi ng propeta. You're just a little teenager. Yan, naulit ano. Yung buhay po dito sa, kasi tingnan nyo, pag namatay po ang tao, buo ang laman. At makikita nyo rin ang isang malaking katotohanan, ito pong mundo, ang kabuuan ng mundo, 2/3 po niyan tubig. 1/3 lang ang lupa. The same ang body natin. 2/3 po dito sa laman, sa katauhan natin is tubig. 1/3 lang itong flesh. Tingnan nyo yung mga nasusagasaan dyan ng mga pusa. Sa una, malaki. Pero tumatagal dyan sa karsada, palit ito ng paliit. So lahat ng tao, 2/3 po ang tubig niyan. 1/3 lang ang laman. Sabi niya, yung buhay, maliit lang ito. Kasi nakatira na ito doon sa pinakamaliit na compartment sa loob ng puso. Before it was a germ, what's after the germ is a light. Napakaliit lang ito, pero buhay. Then you are in the supernatural. You are in the 6th dimension. Yung supernatural na buhay na yun, taga doon po sa souls under the altar of God. 6-dimensional. You are plumbed out of human reasoning. You are into spirit life. Amen. Grabe po ang propeta natin. He swore by himself. And now, we are sons of God. Kapag meron kang binhi, doon sa kaloob-looban ng puso mo, sabi ng propeta, and now, we are sons. So pag wala kang binhi, hindi ka po magiging anak ng Diyos. Ang magiging anak lang dito ng Diyos, yung may binhi. Amen. Okay, sabi yan. And now we are sons of God, part of God. Bakit part of God ka? Part of God lang ang pwedeng maging anak. Bakit part of God ka? Kasi yung tiyupanin ng Diyos at tiyupanin mo iisa yan. And what is the tiyupanin? Your spiritual body. Your 6-dimensional body. And si Jesus Christ po mismo yan. Kaya, anak ka ng Diyos. Bakit? Si Jesus Christ, anak ng Diyos din. Kapatid natin si Jesus Christ, spiritually. At bahagi ka ng Diyos at
Spirit. It itself lives in every believer. Amen. Yung power ng Diyos nasa lahat ng mananampalataya. Amen. Kaya nga napakalaki po ng bintahe. Alam niyo yung bintahe? Advantage ng Kristiyano sa hindi. Amen. Una, ang Kristiyano, langit. Anong bintahe natin sa unbeliever? Sila impyerno. Ang laki nga. Ang laki ng God. Every man that's born of the Spirit of God is a part of God. Amen. So kaya ka hindi ka nag-aalala. Pag ikaw ay bahagi ng Diyos, ano alalahanin mo? Ang lagi mo nasa isip, kalmado ka, bakit? Alam mo kung saan ka patungo. Amen. Unlike sa mga unbeliever, sa totoo lang, alam din nila kung saan sila patungo. Alam din nila. Minsan nagsasabi yung bibig nila, papunta rin sila sa langit pag namamatay. Pag may namatay sa isang, lalo kong mayaman, maraming bulaklak, may maraming nagbibindisyon, ay, nasa langit na. Sino may sabi siya nasa langit yan? Hanggat hindi yan tinanggap ang binhi na si Jesus Christ, sa impyerno yan. Amen. Hindi ka maiakan sa langit ng bulaklak. Hindi ka maiakan sa maraming bindisyon. Amen. Ang magdadala sa iyo sa langit si Jesus Christ. Amen. Hindi yung mga ritual na yan. Yan ang akala ng marami. Ay, lahat naman tayo, mamamatay, lahat tayo pupunta sa langit. Sino may sabi sa iyo? Iyan ba ang aral ng Bible? No. Ang pupunta lang sa langit, sabi ni Pablo, si Jesus Christ galing sa langit at bumalik sa langit. So ang babalik lang sa langit yung galing doon. So kung ikaw ay predestinadong bini, galing ka na roon. Bumaba ka lang sa lupa. So ikaw din yung babalik. Pero kung taga-impyerno ka, doon ka rin babalik. Amen. Yan po ang aral. Hindi po tayo nagtuturo dito ng aral natin. Sabi niya, every man that's born of the Spirit of God is a part of God. No wonder he believes in the supernatural. Kaya tayo, naniniwala tayo sa mga bagay na kamangha-mangha. Mga bagay na ginagamitan ng power ni Lord na wala naman tayo noon. Pero dahil, sabi nga, ng ating napag-aralan, authority. Binigyan tayo ni Lord ng authority. And what is authority? To exercise power. Yan pong meron tayo, authority. Kung walang authority, wala kang power. Kaya tayo nagkakaroon ng power because of the authority na ibinigay sa atin ni Lord. Amen. No wonder he can believe in anything. Ang unbeliever po, hindi maniniwala ito sa mensahe natin. Pero ang mga true believers, lahat ng naririnig nila, pag ito'y nakatulay sa Biblia, pag ito'y nakatulay sa propeta, pinaniniwalaan nila. Amen. Why is it? In Him is a portion of God. May bahagi siya. Wrapped up in that mortal body there, where their sin and everything else has created this body. Okay. Mas malaki dito. Maliit na dito sa ako. Ito. I never believed that heaven was a place where there's a bunch of buildings, where there's a bunch of houses up there made of with mortar, dug up with paper, paint on the wall. I never believed that a supernatural being would have to live in a literal house. Sabi po ng propeta, hindi ako naniniwala na ang langit ay isang lugar na kung saan maraming building. Amen. In heaven and earth. Doon sa, lahat sa 7 dimension. Sabi nga, kung isang plane, nasaan doon si Jesus Christ? Isang tuktok lang si Jesus Christ doon. Sa 7 dimension. O saan tayo doon? Kung galing pala tayo doon. We are in the mind
of Christ. Before the foundation of the world, nandun na tayo sa kaisipan. At alam ng Panginoon sa takdang oras na tayo ibababa dito. Hindi pare-pareho ang araw natin. Ako, nagpanganay ako sa inyo. Kasi 1950 ako bumaba. Ayo, baka bumaba kayo, mga 80s na. 90s. Ako, 1950 ako bumaba. Mayroon akong pinanggalingan. At pagpasok ko sa laman, lahat ng tao may amnesia yan. Hindi niya matanda kung saan siya galing. Ngayon, natatanda mo na ba kung saan ka galing? O hanggang ngayon may amnesia ka pa? Ha? Sabi niya, wala doon mga building sa langit. Anong gagawin ng building doon? Sabi ng propeta, at maging si Pablo sa Acts, sinabi niya, ang Diyos ay hindi tumitira sa bahay na ginawa ng tao. Tumitira si Lord sa building na we are the building of the Holy Ghost. Sabi niya, I've never believed that a supernatural being would have to live in a literal house. Kaya, ang supernatural hindi yan titira sa isang natural house. Literal. I meant a body, a dwelling place. So body. Itong flesh, dwelling place po ito ng ating tiyupanin. Amen. For the scriptures verify the same thing. They say, if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting. Itong earthly. Pag ito'y umalis, pag ito'y namatay, may nakaredy na tayo isang katawan. Pero, iyan po ang believer. May nakahanda ka ng isang katawan na isusok nito at eternal na po ito. So kaya nga, ang tao hindi dapat matakot sa kamatayan. Amen. Lalo kung Kristiyano ka. Apay ko na yun. Pag umalis na itong laman, eternal ka na. Doon naman pakasimula, katulad ni Brother Chris. Si Brother Chris ngayon, wala pong wheelchair doon. Naglalakad na siya doon, tumatakbo siya doon, masaya siya doon. At natikman niya na ngayon ang eternal na buhay. While tayo, nasa temporal life pa rin tayo. Pero matitikman lang natin ang eternal pag itong laman natin, mamatay. Amen. Pero, kung maaari lang ipag-pray. Pero ako ang prayer ko, pag-agit. Lord, kung wala na rin lang fellowship, wala na rin lang tayong pag-ayon, kunin mo na po. Ano pa ang silbi ko? Amen. Ano pa ang silbi ng isang Kristiyano na wala ng fellowship? Ang Kristiyano lagi hindi masaya pag walang fellowship. Amen. Ewan ko lang sa inyo kung masaya kayo na walang fellowship. Pero ako hindi ako masaya. Kaya Lord, kunin mo na lang ako kung wala na rin fellowship. Hindi na rin kami ayaw. Ano pang gagawin ko sa lupa? Amen. Hello, matitikman ko na ang buhay na walang hanggan. Amen. Dito sa lupa, hindi po ito eternal. Temporal lahat. Kaya nga, yung mga lolo nyo nasaan na? Awangin. Bakit? Temporal life po dito. Sabi na, mortal beings is the only one who lives in mortal habitation. Yan. Sino yung mga mortal? Itong flesh, mortal po ito. Ang kirahan niyan, mortal din. Yung bahay natin, tinayo mo, ilang buwan, ilang taon, inanay, papalitan mo na naman. Di ba? Tulad ng aking kapatid yan. Nagpalit siya ng bubong kasi temporal po yan. At dyan nakatira ang mga temporal na tao. But yung mga eternal being, ang body niya eternal. Amen. Amen. So, mapalad ka kung eternal being ka. Amen. Sabi niya, mortal being is the only one who lives in mortal habitation. Immortal beings live in immortal habitation. And the place that we go into until we return back is not a place of brick, mortar, and clay, or precious stones or jewels. It's a place, a condition that we move out of this dimension that we live into another dimension. And it's a house
a tabernacle, a dwelling place. Amen. So saan mo ititira ang isang eternal? Ang theophany. Saan yan titira? Eternal yan. Kaya eternal po, halimbawa, kasi ang unang nakaranas ng eternal na buhay, si Adan at Eva. At sabi ng propeta, little God po sila. At sabi ng propeta, si Adan, ang lumikha ng mga hayop. Amen. Ang Diyos nandun kay Adan sa panahon na yun. Eternal siya. Hello? At tayong tao, magawa tayo temporal. Pero sa ating kalagayan, kung ikaw ay Kristiyano, ag-agi, isa kang little God. Amen. 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 Yan po ang kalagayan ng isang Kristiyano. Little God. Hindi ka kabuuan ng Diyos. Pero isa kang Diyos. Amen. Kaya lang, nandyan yung nagpipre ka, may power. Amen. O, di ba? Katulad doon, nakita ng ninyo yung nagbagyo. Sinaway natin yung hangin, tumaas. Sumunod. Eh kung si pastor lang, susudyakin yun. O ba? Kaya nakita nyo yun, di ba? Sumunod yung hangin kasi yung Diyos na nasa akin, yun ang nagpataas na natin. Amen. Hindi ako. Amen. Okay, sabi na. Jesus said, destroy this temple. Oh. Anong temple ang tinutukoy ni Jesus Christ? Building? Ang temple doon yung body niya, yung flesh. Sirain niya, basakin niyo itong templong ito. Kaya nga yung mga Parisiyo, anong sabi niya? Destroy this temple and I will raise it up in 3 days. And they thought he was speaking of the Solomon's temple, but he was speaking of his own body. Amen. So nung sabihin niyo, sirain niyo ang templong ito. Pero pag nagsasalita kasi si Lord, talinghaga. So ang akala ng mga Parisiyo, sirain daw ang templong ito ng Solomon Temple. Sa loob ng 3 araw, ibabalik niya. Eh, ilang taong ginawa yung templo? 40 years. Sabi ba, bakit tao ito? 40 years ginawa niya ng ating mga ninuno, ibabangon mo rin sa 3 araw. Ay, hindi kasi nila nakunawa na yung templo tinutukoy ni Lord, yung flesh man niya. Pero yung alagad, alam nila. Kaya, pinatunayan ba, totoo ba yung sinabi nila na sa 3 araw, itatayo niya yung templo? Yes. Nagkaroon ng resurrection yung body niya. Kaya napakarami pong tomb o nicho. Isa lang ang nicho na bakante. Nicho ni Lord. Walang laman. Bakit? Nag-resurrect si Lord doon. Amen. Lahat ng nicho nandiyan yung mga bangka. Pero si Lord, umalis siya doon sa nicho. So, yung building na, alam niyo ba na yung suot ni Lord na katawan? Glorified yun. Pero, siya rin yung body niya. Kasi ang resurrection ng agi, ganito. Halimbawa ito. Nalaglag. Nung nalaglag, nung kukunin ko na ito na. Ito ang nalaglag, nung binulog ko, ito na. Kung ano yung nalaglag, yun din yung pupulutin ko. So kung ano yung namatay kay Kristo, iyon din ang bumangon. At nakita ito ng marami. Lalo na ang mga alaga. Nagpakita siya. 3 times na nagpakita si Lord sa mga alaga. So sabi niya, but he was speaking of his own body. And he's gone to prepare a place for every believer. That the very moment we step out of these mortal regions, we don't go out into bit or some supernatural spirit, but we go into a tabernacle. Amen. Ano yung tabernacle ang isusot natin? Eternal tabernacle. Eternal body. Ano yun? Hindi na po yun mamamatay. Amen. So, mapalag tayo agad eh.
na nagkaroon tayo ng ganoong klaseng kalagayan. Revelation Book of Symbols. Angelic beings associate together. Oh, I hope you get that. That just drop right down. Free. Look. And if you got the Holy Spirit in you, then you are a candidate for association with the unseen world and the supernatural. So kung tayo daw nagtataglay ng banal na espiritu na sa atin, isa kang kandidato na makipaghalubilo sa mga hindi nakikita, unseen world and the supernatural. So ang may ganito lang ang piling tagpo niya yung mga bagay ng supernatural. May mga bagay kung hindi nakikita, pero totoo. Amen. Example. Naalala niyo si Gehazi. Umagang-umaga, medyo madilim pa. Bumangon si Gehazi, nakita niya, ang daming sundalo. Sila ang sadya para patayin. Kaya pagbangon ni Gehazi, ginising niya si Propeta Elisha. Master, guro, bangon ka. Mamamatay na tayo. Ano may sinasabi mo mamamatay na tayo? Bumangon ka, upo, kalaban ito, papatay na yan. Bumangon si Elisha. Pagdungan niya, matulog ka na. Mas marami tayo. Pero, ano yung sinasabi mo? Puro marami tayo. Puro kalaban niya, no? So, ang nakikita ni Gehazi, kalaban. Sabi ni Elisha, Lord, buksan mo ang mata nito. Binuksan na rin ang mata ni Gehazi. Ano nakita niya? Ang daming anghel. Amen. Nakapalibot sa bahay nila. Paano sila magagalaw? Ang pwede lang magkaroon ng ganyang pagkakataon kung may Holy Ghost ka. Kaya nga, pagtagay ng Holy Ghost, nandyan ang protection mo. Kita niyo? Naalala niyo yung biyahe natin sa Bicol? Nakasama kayo doon, di ba? Ang takbo po natin, 120. Ang tingin ko sa poste, cemetery, tabi-tabi na. Sa bilis. Pero smooth ang biyahe natin. Ang delivery yung driver natin. Bakit kasi iniingatan ni Lord ang Kristiyan? Komportable mo, patakbo ko, paliparin mo na yan, tumakbo ka ng 300. Relax tayo. Bakit? Kasama natin siya. So nakapalibot kina Elisha ang anghel. Million anghel ang magpupuntik sa kanila. Sa oras na sila'y galawin. So anong ginawa ni Elisha? Binulat ni Elisha yung mga sundalo. Wala, hindi pa sila makakita. So inakay ni Elisha sa hari, dinala. Manari, ito, nahuli ko. Papatayin kami. Kalaban ng hari yun. Sabi ni hari, sige, patayin natin? Wow. Pakainin. Iyan po ang kaaway. Pinapakain, hindi pinapakain. Sa halip na patayin, kasi kalaban. Sabi ni Elisha, huwag yung patayin manari. Pakainin nyo, busugin nyo. Pabaunan niyo pa. Ngayon po, Kristiyano, walang kaaway. See, in your body, inside of you, we got another question on that, directly. That will answer it Peter. So, inside of you is a spirit, another man. The outside of you is one man. The inside of you is another man. So the inside of you is the supernatural. The outside of you is the physical. Itong flesh. Amen. Okay, so yung inside natin,
is spirit. And sa inside ng spirit is the soul. Sabi ko sa question and answer Hebrews, you are born in the world. Saan daw tayo sinilang? Sa sanglibutan. Itong flesh. Okay. You come by the nature, and your whole being is black and smoky, and dumb, and cursed, and going to hell. Oh! So yung unang ating kapanganakan, lahat tayo patungong impyerno. Bakit? Una, namana natin yung kapanganakan sa sex. Pinanganak tayo mula kay Eva at Adan by sex. Huwag daw yung patungo sa impyerno. Kaya nga sabi ni Lord, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So sabi na rito, but when you're born again, then the light of God shines down into that soul. Then it's no more a dark valley, but it's a valley with a shadow in it. You may be veiled here with the flesh and with things not by faith. But there's enough light in there, and someday that light and darkness has to separate. So dito, sa body natin yan, light and darkness po nandito. Bakit light and darkness dito? Kasi minsan nagkakasala tayo. Yan po ang darkness. Minsan, lalo na kung unbeliever ka pa, alam niyo ba na kahit ang apo sayap, mahal din nila yung kasama nila. Mga demonyo po yun, pero mahal din nila yung kapwa nila. Demonyo. Pero sabi ng propeta, may araw na yung dark, ihihiwala yan sa light. Bakit? Kasi ang darkness po, hanggat nandito tayo sa naman, sabi nga ng propeta, meron tayong speaking nature na hindi mo maiwasang magkamali. Pero may araw, hihiwalay po yan dito sa atin. May araw, hindi mo nagagawin yan. At sa isang totoong Kristiyano, nangyari na yan sa kanya. Yung dark, wala na sa kanya. Bakit? Kasi light na lang ang nasa kanya. Then it's no more a dark valley, but it's a valley with a shadow in it. You may be veiled here with the flesh and with things known by faith. But there's enough light in there. And someday, that light and darkness has to separate. Maghihiwalay na po yan. And when the light shines, darkness flees. Ayun. So, ang ganito kasimple. Dito po, kunwari, walang kuryente. Nandito ka sa loob ng church, gabi. Ano makikita nyo? Dilim. Dumating ang araw. Nasikatan dito sa loob ng araw. Meron ba bang dilim? Meron ba? Wala ka na makikita ng dilim. So, ibig sabihin, kapag ang ilaw, ang Holy Ghost, nandyan sa iyo, wala ka ng shadow. Wala ka ng dilim. Kaya nga, ang isang Kristiyano merong Holy Ghost, ang buhay niya malinis. Hindi siya kaya ni Satanas dalhin sa kasalanan. Bakit? Kasi wala na yung dilim sa kanya. Ang nandun sa kanya liwanag. Sino yung liwanag? Si Lord. Yes. Amen? And when the light shines, darkness flees. And when we go to be with Christ in the body, darkness and death vanishes. And we burst out into perfect light. So nakikita niyo ba, kapag nandiyan na si Lord sa iyo, siya yung light. Ang dilim, napapawi na ito. Kaya nga nandyan yung takot ka na gumawa ng masama. Nandyan yung takot ka na magsindi ng sigarilyo, lahat ng sigarilyo. Yes. Sinusunog mo na doon sa kalan. Hindi sa bibig. Meron ba dito nagsisigarilyo? Meron pa? Brother, may kilala ka dito nagsisigarilyo? Wala na. Pero
Brother Paul, may kilala ka dito. Wala pa doon. Wala na. So nakita nyo, ang gawain ng Diablo nawawala po. Amen. Amen. Right now, we have both sickness and joy. So nagsasama pa ngayon. Nagkakaroon tayo ng sakit, pero meron tayong kagalakan. And have health and strength. And we have ins and outs. And ups and downs. And joy and sorrow. Kasi nasa lupa tayo. Nandito tayo sa negative. Kaya habang nasa langit ka, katunayan, si Elijah po bumuhay ng patay. Pero sabi ng Bible sa 2 Kings, namatay siya sa malubhang karamdaman. So normal lang po yun na magkasakit ka rin kasi nasa langit ka. Lalo po napapabayaan ng katawan mo. Although may karapatan kang gumaling. Pero hindi natin maiwasan minsan dahil si Elijah namatay sa sakit. Isang propeta, bumubuhay ng patay. Amen. So, ating propeta, nagkasakit din, hospital din. So, ako nagkasakit din. Amen. So, hindi natin maiwasan kasi nasa naman tayo. Okay, so yan. Pero, bagamat tayo nagkakasakit, meron tayong joy. Meron tayong kagalakan na hindi mabibili. Meron tayong kapanglawan. Well, it's just a shadow. Ang ibig sabihin, kung tayo'y nakakaranas ng lungkot, ibig sabihin, dito sa lupa, nararanasan mo lungkot, ang ibig sabihin niyan, merong isang lugar, walang lungkot o puro joy. Amen. Kung dito sa lupa, may kamatayan, ibig sabihin, merong isang lugar na hindi na namamatay ang tao. Amen. So ano mang negatibong nararanasan natin sa lupa, meron po yung katapat na eternal. Amen. Kung dito nabibigo ka, ibig sabihin niyan, merong lugar na wala ng kabiguan. Amen. Amen. So ito pang sinasabi. Amen. We got enough light to know that there's light there. So kung merong light dito, may lalo na doon. At doon walang gabi. Amen. Dito may gabi, doon walang gabi. And we're still in the body, in flesh. But someday, the day is going to break. That's when the death angel sits at the foot of the bed. That's when the doctor says it's all finished. And this natural comes away from the supernatural. And the light, okay. So at kailan mangyayari yun? Na mga bagay na, sabi ng propeta, someday, the day is going to break. May araw, magkakaroon naman ng katulad ng si Parisio kanina. Kailan yun? Doon sa panahon na yung death angel sits at the foot of the bed. Dadalawin ka ng angel of death. Kukunin ka. Okay, kakalabitin ka na. That's when the doctor says, it's all finished. Maririnig mo sa doktor, pare, mare, hanggang bukas na lang ang buhay ko. Pero, sa likod noon, eternal. Kaya nga, huwag kayong matatakot doon. Sabi ng doktor, mamamatay ka na next day. Magsaya ka. Amen. Ikaw tayo niya, pastor. Eternal ka na ba? Magiging eternal ka na niya. Ayaw mo? Ikaw mo natin kayo. Sabi ni Lord, bukas ka na ako dito. Hindi pa. Kaya Kristiyano, mas masaya siya. Dito sa lupa, puro dito. Problema dito. Doon, walang problema. Okay. Sabi ko nung Sunday, ang 6th dimension is almost malayo ng 10 meters. Nung pumunta si Brother Branham sa 6th dimension,
nakikita niya yung katawan niya nakahiga. So malapit lang. Ang sixth dimension, ito yung pinupuntahan ng mga namatay kay Kristo. So ang sixth dimension, ang source under the altar, malapit lang dimensionally. So ibig sabihin, si Chris, baka nanonood sa atin yan, baka nagpupuri si Brother Chris niya. Oh, sino nakakalam? Pero ayon sa propeta, nakita niya yung katawan niya. Yung Diyo kanina naglakbay sa sixth dimension. So, parang nandito lang sila. Hello? Amen. Hindi ko sinasabing yun, pero ayon sa propeta, nakikita niya yung katawan niya. So, napakalapit pala ng sixth dimension. Amen. Sabi nito. Then this mortal puts on immortality. That's when this corruption puts on incorruption. That's when this mortal puts on immortality. And we become from a creature of time to a creature of eternity. You cannot go out there with total darkness. You've got to have light in the darkness. Amen. So hindi ka makakawagin doon kung mayroong dilim pa sa iyo. Ang makakarating lang doon, nasa liwanag na siya. Amen. So kaya nga ito lagi nating pinag-aaralan, yung ating mga karakter. Kasi ang karakter lang ang papasok doon. At sabi ng propeta, the soul is the nature. Ano yung nature? Character. So ibig sabihin, the soul is the character of the Spirit. Amen. Iyan lang ang papasok doon. Wala kang mabibigbig doon. Kung meron kang alkansya na naglalaman habilyon, hindi mo yung madala. Maiwan mo yan. Amen. Kaya kung may pera kayo, gastusin nyo na. Dahil baka bukas makalawa kunin kayo ni Lord, at least nagamit mo. Kaya nga yung iba, iipon. Ay, wala namang masama. Kaya kung namatay ka, saan pupunta yung pera mo? Amen. Ngayon, tatanungin ka nyo pagdating mo doon, bakit marami kang pera? Tatanungin ka, bakit marami kang milyon? Kasi Lord, nag-ipon ako kasi sa kinabukasan ko. Ba't alam mo ba bukas? Kung buhay ka pa? Okay. And faith is supernatural. It does supernatural things. So yung faith mo, may magagawa itong mga supernatural. And through Abraham's faith, as he was here, hundreds of years later, come the supernatural seed. Sino yun? Si Lord. Siya yung supernatural seed. That he believed in, and when this supernatural seed come on earth, he done the supernatural sign of a supernatural prophet. Dumaan din si Lord sa pagiging propeta. Siya po yung tinatawag na Son of Man. Amen. So, pinapilan din ni Lord ng prophet. Amen? He was greater than a prophet. He was a God to us to give a natural people a supernatural birth. So itong supernatural birth, yung new creation, hindi po natin ito magagawa. So kaya bumaba si Lord para yung mga predestinado, bigyan niya ng kakaibang kapanganakan. Na kapanganakan na ikaliligtas. Kasi yung kapanganakan natin sa ating nanay, pupoy mapuntang impyerno. Kaya kung hindi ka magkakaroon ng bagong kapanganakan, ibang klaseng kapanganakan, na ang tanging Diyos lang na makagagawa, hindi ka makakapunta. Amen. So, dumating si Lord, ang sadya niya, He done the supernatural sign of a supernatural. He was greater than a prophet. He was a God to us, to give a natural people a supernatural birth. So si Lord po ang nagbigay sa atin ng isang supernatural birth. Iyan po yung new creation. Iyan yung new race na pinag-aramatan natin sa atin. Amen. Sabi niya. What did He do? He went before us. He died. So nauna siya, namatay siya. Inunahan tayo. Bago tayo, siya muna. Kumbaga,
frontline siya para sa atin. Sabi niya, He died, but they couldn't hold Him. So walang makakapigil. Abraham's grave still there. Isaac's grave still there. But there's an empty tomb on the supernatural seed that done a supernatural work, that had a supernatural resurrection. So lahat, nabanggit ko kanina, lahat ng nicho, may nandun yung bangkay. Isang nicho lang ang walang bangkay. Si Lot yun. Bumangon siya doon para sa atin. Kaya na sa ating pangangaral, huwag nating aalisin bakit tayo nag-witness. Bakit tayo nangangaral? Para patunayan sa mga tao na si Jesus Christ hindi na natili sa libingan. Amen. Siya'y buhay at siya yung nagpapagaling sa mga may karamdaman. Okay, dalawa na lang. The seed in the ground is a paradox. Ano yung paradox? Kakaiba. And I'm going to close about 12 minutes. The seed in the ground is a paradox. How that little seed will go in the ground and die. And then when that little seed dies in the ground, then you might take a handful of the dirt and take it to the laboratory and examine it. You can find that germ of life if you had to. So wala kang makikita kasi napakaliit po nun. Nabibig na yun. Okay. You can find a germ of life if you had to. There's nothing scientifically there. Shows it's there. But just let the sun rock around in its right position. What happens? It comes from somewhere. It rises. That's a paradox. So, nilito na, parang katulad po ng damo. Okay, magpalinis kayo ng lupa dito. Linisin nyo. Yung talaga malinis na lupa. Walang kadamo-damo. Pero, pag sinikatan ng araw yan, napasok ng ulan, isang linggo, puno na ng damo yan. So, hindi ko naman malayan, merong buhay dyan sa lupa. The same, tayo. Meron ditong isang bagay na dati patay tayo sa mata ng Diyos. Pero dahil meron tayong seed germ, binhig mo lang sa 6th dimension, kaya tayo naririto. Hindi ka napunta rito sa sarili mo. Merong nagdala sa'yo dito. Binhig. At kung yan ay magpapatuloy, hindi ka nang iiwanan. Mananatili ka sa Panginoon. Kasi ang tawag merong hindi na nanatili. Merong sandali lang. Pakalipas na wala. Pero kung ang binhig mo totoo, nandiyan, mamahalin mo ang church. Mamahalin mo lahat ng bagay na para sa'yo. Galing na kayo. Notice now his attribute. Then the attribute was first God. The thought, 7-dimensional po ito. The attribute itself all in one, without being expressed. Okay. Then when he expressed, secondarily, he became then the Word. And then the Word was made flesh. Yeah. John 1:1 and John 14. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was made flesh. And in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And verse 14, and the Word was made flesh. Amen. Okay. Notice, this is in the beginning. But before the eternal, notice, in the beginning was the Word. When the time began, it was Word. But before it was Word, it was attributes. Katangian muna bago naging flesh. Kasi Word, made flesh. Pero attribute, kasi parang ganito. Attribute. Bilang Diyos, meron siyang attribute bilang Father. Pero paano siya magiging Father kung hindi siya magkaroon ng anak? So kaya create tayo. So, before tayo, meron na siyang katangian. Meron din siyang katangian Son. So kaya ang ginawa ni Lord para mangyari yun, na attribute na Son, isinilang din siya. Naging Son siya.
So lahat, attribute ni Lord Savior, bago nagkasala ang tao, attribute na ni Lord Savior. Amen. So parang si Adan at Eva, before ang creation sa kanila, inihanda na ni Lord ang pagkain para silang mabuhay. Lahat. Iyan po ang Diyos. Yes. Hindi tayo isinasalang ng Diyos sa lupang ito na wala siyang katapat na proteksyon sa atin. Amen. Kaya nga tayo magpatuloy ka ng mag-ibig. Kasi lahat ng bagay, protektado tayo ni Lord sa lahat ng panahon. God bless. May napulot ba tayo?